Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest fields." Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." Now join me if you can. Created this melody October 23rd of October 2025, Thursday a.m. around 6:21 to 6:30 a.m. Now I want you to join with me. Learn from me, okay? Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest fields." Now join me in prayer if you can. Make this prayer as your own prayer. Father God in heaven, we pray according to your word in the book of Matthew chapter 9 verse 37 to 38, that you would send out more laborers into your harvest. You said, "The harvest is plentiful, but the workers are few." So we ask that you would move upon the hearts of believers to send forth to share the gospel to those who are lost and scattered. Give us compassion for the people around us and courage to be used as your workers in the fields. In Jesus' name, amen. Okay, so a little bit a story about this. So, before I created the melody, of course, I read my Bible in the morning around 6 o'clock. So, nung nakita ko ito about the harvest fields, many but few workers, then tumayo ako agad at umupo ako sa aking upuan kung saan minsan ako gumagawa ng content at nag-reading ng Bible at gumagawa ako ng sariling awit na biblically based, my own melody. So ito na yung sample na ito na ginawa ko. So nung binasa ko ito, Matthew chapter 9 verses 37 to 38, suddenly na lang na come out ang melody. So nag-isip lang ako tapos ginawan ko siya ng melody. Yun na yun, ito na yung kinanta ko ngayon. Alright, so ganun lang si God kapag makipag-usap siya sa akin through melody. The Holy Spirit that dwells in me. Kapag isipin ko lang na bigyan ko ng melody, ayan na kaagad nagiging melody na nga siya. So yan na ang sample na sabi ko sa inyo na marami akong ginawa na mga biblically verses
binigyan ko sila ng melody at nagiging ang buka ng bibig ko tuwing umaga. Ang aking mga papuri, mga praises and worship na binigay ni God sa akin. Kaya, ang malaki ang aking pasalamat sa gift na binigay ni God sa akin na totoo nakatulong. Kapag bigyan ko sila ng melody, ang aking verse na binasa, madali ko silang ma-recite. Tips ito para sa ating lahat. Pero I don't know, hindi naman din lahat na pwedeng gumawa ng melody. I think para sa akin, it's a gift. It's a gift lang na binigay kasi hiningi ko yan sa Panginoon. Nabigyan mo ako para ma-recite ko ang mga biblical verses, maikip ko sila, ma-retain sa aking heart at sa aking brain, at kahit saan ako pupunta, at anytime, mayroon akong ma-share. Alam mo kasi, mahilig akong mag-share ng biblical verses kahit kanino, sa mga bata, sa matatanda, o sa mga teenagers diyan. Kaya sabi ko, importante God na bigyan mo ako talaga ng verses na nandyan sa aking na-recite ko through melody. At least, pag na-recite ko yan, kakantahin ko, ihaham ko lang yan, at pwede ko na siyang i-share ang aking Bible verse doon kung sino ang gusto ni God na ma-sharean ko ng mga verses biblically based, or verses, mga awitin na biblical verse. Pero hindi pa ako nag-try. Nag-try lang ako sa Sunday school, sa aking mga estudyante, mag-share ng aking verse na binigyan ko ng melody. But hindi palagi. Ang aking lang share is Bible verse. For example, today, God gave me this verse, Matthew chapter 9, verse 37 to 38. So, ang aking ituturo, at least na-recite ko na through music, through my melody. So, madali ko na siyang ma-review kasi kantahin ko lang. Pag alam ko na sa kanta ko, so i-share ko na, sabihin ko na sa kanila. But not through music, my melody. Just repeat after me. I just told them to, please repeat after me. But sometimes I shared twice, I think 3 times I shared my melody, and they love it. Just like minsan kinanta pa nga namin yan, yung create ko na song, kinanta namin yan during Christmas time, and I asked the children to sing it and become their presentation during Christmas. So, ganun lang ka simple to recite biblical verses. My testimony is real. This story is real. So, sa aking pagtuturo sa Sunday School, pinarecite ko sila ng, mga bata, pinarecite ko sila ng verse at Bible verse, at least, I think 3 lines only. 3 to 4 lines. But, hindi talaga nila ma-recite. 1 hour na lang, I said. Kaya doon ako na-bothered. Kasi na-focus sila sa kanilang game. So, wala silang focus to recite. Sabi ko sa kanila, you are very young. Dapat madali kayo mag-recite. Katulad ko, tingnan mo, na-recite ko na. Pero kayo hindi pa. Kaya sabi ko, it is a gift from God to recite biblical verse through melody. So, ito yung story ng aking awit na ito. Pagising ko, hinam ko siya at nagiging melody ko na siya, nagiging music ko na siya, na tuwing pagising ko sa umaga, kung gusto ko itong kakantahin, at mayroon na akong music to lift my heart, to lift my mouth, my eyes, my hands to God in worship. So I thank you for joining me. This story is real story that I shared sa inyo. Sino man makakapanood, then this is real story. Okay, thank you. This is my daily communication with God. This is my firm foundation. Good morning to all the world. Good morning, Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. Bye for now. Love you all. I hope you learned something from my sharing, biblical sharing today. Okay, see you now. See you later. Next time again.
Alright, bye for now.